yung complete drain. Ito, modelo pa po ito. Ilang buwan na po sa inyo? 2 months. So nabili nyo lang din po talaga. Sino mas gwapo po sa inyo? Ay, anak. Wala sinabing tatay. Yun lang ang problema. Pag nakabili ka ng second hand talaga, ATF po yan ha, hindi yan engine oil ha. Yung dumi, sunog na to. Ngayon, i-manual dialysis namin to, manual drain. Kasi kung magpapalit ka ng ATF, tapos mahahalo pa dun sa 5 litro na sunog, sayang lang. Hindi rin useful 'yon. Sayang lang yung ATF. Ganun pa rin 'yon. Mas matindi pa nga yung magiging epekto nun. Magagastusan ka na, akala mo makakatulong, hindi pala. Sana walang naging bad effect sa transmission yan. Kapatid yung nakuha naming ATF dito sa MU. Sige, halukain mo nga. Halukay ube. Oh. Ayan po. Sana man lang kahit konting pula eh. Ito, hindi na nga pula yan eh. Grabe no. Yan ang sisira sa transmission mo. Ayan, nakapondo ka na dyan. Pondo mo yan. Dapat may langis talaga yan. Magma-manual dialysis po kami. Bago ko gawin yung vlog ko tungkol sa tamang pag-change oil, dito muna tayo sa tamang pagde-drain. Kasi ito, wala tong dipstick. So, hindi ka makakapaglagay talaga ng langis kung ikaw lang mag-isa dahil doon pa talaga sa ilalim. So, ito, naglagay ako ng hose papunta doon sa inlet ng ATF sa may transmission. Tapos, yun na mga lalabas na langis dito papunta doon sa oil cooler. Ito, hawak-hawak ni Gerald kasi alalay kami dito eh. Habang inilalabas yung madumi, alalay lang pagka pinapatay kaagad namin yung makina. Ilan na nakapondo natin? 6, sir. 6 na litro nakapondo doon sa oil pan. Talagang yun, mauubos yun dahil sa oil pan dapat mga 3 to 4 liters lang ang pondo doon. So may dalawa kaming pondo para hindi mauubusan ng ATF yung loob ng transmission. Sige, go tayo! Bagal yung pag-start ko. Ayan na. Hop! Grabe, ang dumi. Mali, sa kabila. Oh. Ito, laman pa lang to nung oil cooler. Kaya nga, dapat may waiver tayo no? Bali, kapatid naman sila Sa susunod, may waiver tayo na pipirma na bago natin to gawin Kasi mga kapatid, din nila dito, ganito na yung kondisyon ng fluid. Tapos, idadialysis namin, mano-mano. Paano kung hindi na ito kumambyo pagkatapos namin dialysis? Hindi kami masisisi. Grabe, putik po talaga, kaya ba i-close up din? Putik po talaga yan. Hindi na po yan ATF. So, malalaman natin ang kondisyon nito mamaya kapag napalitan to ng ATF. So, ang nilalagay po namin, Repsol, yan. Papalitan ko na. Hindi rin kasi alam nung may-ari kung anong dating nakalagay dito. So, hindi tayo pwedeng alatsamba. Total, i-drain naman natin lahat yan. Walang matitira. So, papalitan na po natin ng Repsol. Yan, nako. Grabing dumi, Hindi madali itong ginagawa namin. Kaya, kung i-DIY nyo, dapat 3 o 4 kayo. Kasi wala kasi dipstick to. Kung may dipstick lang to, medyo madali ng konti So, ang ginagawa namin dito sa ilalim, aalisin namin yung hose na pabalik doon sa transmission. Yung galing doon sa yung papunta doon sa oil cooler, kukunin ngayon namin yung hose lampas doon sa oil cooler para lahat ng laman ng oil cooler ibubugad din niya. Yun nga lang, nakaantabay kami doon. Hindi kasi pwedeng maubusan ng pondo yung ating ATF. Nakapondo na kami ng 6 na litro doon, kaya sigurado namang hindi yan maubusan ng pondo. So ito, papatayin, pagka-start, pagka bumuga na ng konti, patay muna kami, salin muna ulit doon. Ganun po ang mangyayari. Mano-manong dialysis. Game! Kaya mo kung masisilip mong ganun Pondo, Glenn Ayun nako, tignan mo. Grabe. Putik na putik po,
nako, grabe to. Ha? Oh, patay muna tayo. Patay. Patay muna, magpopondo muna tayo ulit kasi 2 litro na to. Ganyang karumi. Ah. Hindi ko alam kung ano nakalagay dito. Sobra. Ngayon, kung nakabili kayo ng sasakyan nyo, or ito, 2015 model, ngayon ay, ano na siya, 8 years na. Salin mo muna to. O, 9 years. Mga kapatid, kung hindi pa kayo nagpalit na ATF nyo, ilan na po tinakbo nito? 67. Oh, batang-bata pa kung tutusin, pero tignan nyo ang ATF niya, oh. So ngayon, sabihin nyo na susundin nyo yung inyong manufacturer sa recommendation doon sa manual. Sundin nyo ngayon. Ganito ang mangyayari sa inyo. So dito, ahead of time, dapat nagpalit na to ng ATF. Kaso, wala eh. Okay, balik tayo. Okay, start. Ayan. Ayan. Oh. Ayan, nagkakakulay na. Oh. Nagkakakulay na. Oh, bitaw mo na. Stop mo na ulit. Stop mo na ulit. Pondo ka muna, Glenn. Punuin mo muna yan. Ito mga kapatid, ito yung torque converter. Pero hindi ito para sa MUX, ha. So ito, yan ang torque converter. May laman din tong halos sa... Ngayon, yung mga inaalis ngayon namin, yung laman ngayon nitong torque converter. Kasi ipapump naman yan nung pump sa loob, eh. Kaya ngayon, masisigurado natin, pag pumula na, yung lumalabas dito sa ilalim, natanggal na rin yung laman ng torque converter. Okay. Game. Ayan, medyo pumupula na, oh. Oh. O, Gerald, sabihin mo lang, ha. Parang mapula na. Ayun. Mapula na. Oh. Patay mo na, patay. Patay! Sige, magdagdag pa tayo ng ano. Hindi baling umabot ng 12-13 yan. Walang problema. So, ganyan namin din eh, drain. So, ito, ano lang yan eh, tulakan lang yan eh. So, kung sino mauna, yun yung mailalabas. So, yun, nauna, nakapondo sa torque converter. Pag bomba ngayon ng pump, itutulak lang siya. So, walang umihigop. Sarili niyang, ano yan, sarili niyang buga. Kasi pag hinigop mo doon sa mga makina, delikado, baka maubos yung laman, hindi mo naman alam, hindi mo makokontrol. So ito, ayun, naglalagay kami doon, pinopondohan namin sa oil pan, doon naman manggagaling, ihigupin ng pump yun sa baba, iakyat niya. So ngayon, isi-circulate niya yun, wala namang ibang dadaanan, tapos babalik din dito kasi kailangan dumaan niya sa oil cooler, kailangan dumaan siya doon lahat, walang hindi dadaan doon. Yung oil cooler, ganyan lang kataba po yan sa loob. So, walang hindi dadaan dyan. Kaya lahat ng dadaan dyan, yung mga naunang madumi, ilalabas lang niya dahil tinanggal yung hose doon. At yun nga yung nakikita nyo lumalabas. Ano? Okay, isa pa. Isa pa! So, ayan. Okay. Hop! Ay. Ngayon, ang last na gagawin natin dito, Glenn, lahat no natanggal na to, ilalagay mo dun sa basyo para mabilang natin kung ilan litro. Para sigurado kayo. So, kung ilang basyo, yung malalagyan nito, akin na nga isang basyo dyan. Oh. Ito, bawat isa, 1 litro. Kung mapupuno ngayon, yung 6 na litro o 8 litro o 9 na litro, matatansya na ngayon natin yung laman mismo ng transmission. Yan na yung tumutulo. Mapula na. Alam nyo mga kapatid, kung sa tao yan, yung dugo mo ganyan, wala, hindi ka abutin ng 24 oras, dead ka. Kaya sinasabi ko po sa inyo, yung mga nagko-comments po sa mga vlogs ko tungkol dito, may mga nagsasabi dyan, wag kayong maniwala kay Autoran, sundin nyo yung inyong owner's manual, nandoon kung ilang miles. Miles po 60,000 miles, ilang daang kilometro yon. 98,000 kilometers yata yun, o basta ganun, 90 plus thousand kilometers yun. Ito, 67,000 kilometers, tignan nyo yan. No, napaaga pa yan doon sa 90,000 kilometers na sinasabi ng manual. O mas napaaga pa to, pero tignan nyo, sunog. Ngayon, ang tanong, yung bang mga sasakyan nyo, ganito, regardless kung anong modelo, basta automatic transmission, SUV ka, pagod yan.
Pagod ang torque converter. Ang torque converter, habang pinepwersa mo yan, umiinit ng todo, 350 degrees Fahrenheit. Kumukulo na yon kung tutuusin. Eh, malalaki yan eh. Okay nga lang sa kotse, baka hindi pa. Pero mga SUV, mga ganito, kung saan-saan nakakarating yan, puno ng sakay, binibirit yan kasi magandang manakbo yung mga ganito. Pero yung torque converter niyan, talagang nagiinit po yan. So, ahead of time, ngayon sasabihin ko sa inyo kung ganito ang nangyari dito, susundin mo ba yung manual mo? O nasa sa inyo po yan. Yan mga kapatid, isang bagay din kung bakit ko ipinababalik doon sa mga basyo ng Repsol Automator 3, yung mga langis na yan. Hindi naman na yan kukunin ng may-ari eh. Proper disposal po tayo. Hindi pwedeng patutuluin nyo yan sa mga drainage. So, kapag kayo nag-change oil, kapag kayo nagpapalit ng mga ATF, proper disposal po. Huwag nyo isasaboy lang sa kalye. Kasi nakakasira po yan ng ating kalikasan. Ito mga kapatid, ang total ng 10 Repsol ang aming naikarga. Hindi talaga advisable na na pagtatagalin nyo yung inyong mga ATF. Nasa inyo yan kung gusto nyo maging ganito. Tapos, siyempre, ayan eh, may-ari kasi nito, engineer eh. Kaya siguro, alam niya yung mga ginagamit ko ring term. So, pag nag-oxidize na yung langis na yan, wala na yan. Hindi na siya good na langis. Subukan nyo po magpamasahe. Tumawag kayo ng masahista. Pag ginamitan kayo ng langis ng nyug, ayaw nyo eh. Kasi napapanis yun. Di ba, kuya? Yung langis ng nyug napapanis pag ipinuna sa katawan mo, may iba amoy. Ganon din po ito. Napapanis din yan, lalo na kung yan ay kumukulo at naiinitan, nag-oxidize yan at nagiging parang varnish. Yung varnish na yon, magkokos yun para magdumulas, mag-slip yung inyong mga lining. So kapag ka nag-engage at dumulas na yan, ang mangyayari, ilang milyong ikot yon na dumudulas, mapupudpud ang inyong lining. Ganun lang kasimple yun. So habang naka-neutral, naka-park, ikot lang naman kasi ng ikot yun eh. Tapos ganito oil mo, parang langis ng nyug yun, panis. Di ba? Eh hindi naman makakapagreklamo yung transmission mo. Panis na yung langis niya kasi di rin nyo naman alam. Kaya lagi natin bilin, ipapacheck nyo palagi ang inyong mga ATF. Yung nandun sa manual, walang puso yun, walang damdamin yun. Kayo ang nakakaalam niyan. Kaya kayo gumagamit ng sasakyan nyo, alam nyo kung paano nyo ginamit yan. Ipacheck nyo kagad kung talagang pagod na pagod ang inyong mga sasakyan. Yun po yung lagi nating sinasabi. Yung manual, okay yan, ginawa yan. Pero hindi yan magsasalita na yung langis mo sunog na sa maagang panahon. Doble-doble black ay yung nakabili nito. Kasi siyempre, pagbili mo ng bagong sasakyan, segunda mano, nandoon talaga yung kaba mo, baka may problema to, may problema yan. So ang first thing na ginagawa ng mga nakakabili ng segunda manong sasakyan, pupunta talaga sila sa mekaniko para i-change oil or para mag-back to zero, parang ganun, back to default kasi kabibili lang nila. Ngayon, ang problema, hindi nakapunta sa tamang mekaniko, pumunta sa gasoline station, doon nagpa-change oil. Wala akong masama doon sa pagpapa-change oil ka. Ang problema, nasobrahan naman pala ito ng langis. Kaya pag check up namin kanina, yung langis ay lumalabas na doon sa hose ng intercooler. Bakit nga po? 1 litro yung sumobra. Kasi ito pong MUX ay 6.3 liters lang. Ngayon, nilagyan ng 7 liters na langis kasi isang malaking galon tapos plus 1 liter. Normally po kasi pag isang galon, 4 na litro yun. Yun ang, ang katumbas noon. 1 gallon is equivalent to almost 4 liters. Yun po kasi, yung mga nabibiling mga langis ngayon na nakagalon ay 5 litro or 6 na litro yata yung laman. No? Meron pang ganon, 6 na litro. Tapos nilagyan pa ngayon ng 1 litro. Pero iimbestigahan ko pa po yan. Meron po kasing mga langis na 5 litro lang talaga ang laman. Hindi ko pa alam sir kung tama tayo baka mamaya 5 litro lang yung galon. Tapos nilagyan niya ng 1 litro, 6 na litro, sakto sana siya. Kaya lang bakit ngayon, pag sukat ko kanina, sobra-sobra yung oil. Kaya bago namin bawasan ngayon to, susukatin ulit namin, ibibideo natin, papakita natin. Ngayon, eto senaryo. Kapag katama yung inilagay nung gasoline station, yung technician doon na 6 na litro, may problema si sir. Malakas ang dilution mo or may humahalong fuel sa langis. Ayan. Or mali ang pag-change oil, hindi talaga na-drain ng todo. Isa pa po yun.
na pwedeng problema. Or mali nga talaga, naikarga sa kanya ay 7 litro. So malaking question pa yan, kaya si Sir, taga San Pedro, Laguna pa po sila. Anong lokal po kayo doon? Lokal ng San Pedro mismo. Pag uwi nila mamaya doon at after mga few days or few weeks at dumami po ang langis nyo, balik po kagad kayo dito. Kasi may humahalo. So doon lamang po natin malalaman yan. Ngayon, kung hindi naman nagbabago yung dami ng langis at nagagamit nyo, wala nang lumalabas doon sa mga hose, mali talaga yung ginawa ng gasoline station. Hindi muna tayo magsasabi kung ano talaga yung naging problema. Pero ito po, bago ko to bawasan ng langis, ipapababa ko muna ulit at susukatin natin sa dipstick kung gaano karami yung nakakargan langis ngayon dito sa makina. May umapilan na si engineer. Yung may-ari, umapilan na. Nag-text naman pala talaga itong gasoline station, yung gumawa, na ang ikinarga po talaga ay 7 liters. So yun, nandoon. Pakita mo nga sa video, pakita mo nga, yung text nila na 7 liters. So ayan. Ayun. Okay, so hindi na po kakabahan. Ito po ang ating mga kapatid na baka may oil dilution. Kasi ayun, malinaw. 7 liters po ang inilagay. Ito po ay 6.3 liters lang. Pero kung hindi mo yan i-drain ng matagal, halimbawa mga 2 hours, 3 hours mo hindi i-drain yan, nako, hindi kagad mauubos kasi yung laman eh. Yan nga po yung ipapaliwanag ko sa inyo, kung nagche-change oil kayo, huwag kayong magche-change oil ng malamig ang inyong engine. Kasi pag malamig ang engine, malapot ang langis. May kumukontra pa nga po dyan eh. Yun yung mga matatandang mekaniko, yung mga old school. Pagpunta mo doon, titignan nila yung langis mo, sasabihin sa'yo, oh, malapot na. Diba? Kasi nga, habang tumatanda ang langis, habang naluluma, lumalapot yan. Ngayon, nag-change oil ka ng malamig ang panahon, kasi nga, ayaw mong mainitan, ayaw mong mapaso, o bukas ko na lang na umaga i-change oil yan. Diba? Pag uwi sa bahay, hindi niya gagalawin. Bukas na umaga, i-change oil. Malamig pa, patutuluin yung langis. Hindi mo mauubos lahat yun. Kasi makapal yung langis pag malamig. So ito mga kapatid, dito lumalabas yung langis na ibinubuga galing dito, doon sa breather, papasok dito sa intercooler, lalabas dito, kaya naglalawa. Ngayon, Jong, gaano ba karami yung overfilled kasi ito eh. Saan? Ayun, ito yung butas. So mga 1 litro ang sobra niya. So ito, ganyan lang ang ganito lang ang sumobra oh. Pero yung langis lumalabas na dito. So talagang delikado. Pag hindi na siya lumabas dito, doon na yan sa mga oil seal lalabas. Sa crankshaft oil seal, sa harap likod, sa mga gasket dito sa harap. Naku, lahat yan, hahanap na yan ng lalabasan. Isa pa, tingnan ko pa. Okay. So hindi nagsisinungaling si Jong. So ayan, oh. Oh. Ngayon, bawasan natin, Jong. Magpalabas ka ng 1 litro, hindi baling sumobra, ibalik na lang natin. Kasi madaling magbalik dito eh. So, itaas mo ulit, tanggalin mo yung drain plug, pero sa malinis na malinis. Tapos magbabalik tayo. Pwede na siguro yan. Tingnan ko nga dito. Sara mo muna, sara mo. Hindi naman masama yung maitim. Pero pauna na yon, huwag kayong mag-change oil ng malamig ang inyong makina dahil hindi nyo yan mapapa-drain lahat. Hindi nyo yan mauubos. Kaya karamihan, yung mga nag-change oil na ganyan, 1 linggo lang, maitim na yung langis. Diba? Ay, ingat po kayo ha. Sticker meron na. Kaya po. Puntahan nyo na po kagad sa bahay. Sige po. Mamay po, okay na po yung MU ha. Okay na po. Okay na. Buti na lang, malakas ka muna natin. Sige po.